PBBM, what personality trait do you love most about the First Lady? For GSAN 18, what's the best quality of PBBM? Ay, madali yung kay Lisa. She really takes care of us. The family. Ako, at yung tatlo naming anak. And hindi papayag si Lisa na may problema, na aayusin niya kaagad. That you always know that she has your back. So, yeah. That's Sweet. Oh, well, now, your turn. Your best quality, you are so... I always tell people, for someone so intelligent, you're so kind, Bong. So patient, so mabait, always sees the good qualities in people. Not a mean soul in your body. And I know you love the country, and God, the things you put up with, I don't know how you do it. But idol. I'm so proud of you also. Ano po ang love language ni PBBM at ni FL Lisa? What is that? Ano, love language? No, I know, but what? I don't know if we can. I think laughter, right? I mean, we just... I think so. I think it's just really that's a hard question. I know. We just try to, I suppose, to be with each other as much as possible. And as I said earlier, snatch what little time there is in both our busy schedules to spend time with one another. It's really time, because that's, of course, the most valuable thing. I don't think we have any language. I think I don't think you can put it down to one thing. There's so many things that we do that. kasi my husband's deep. Parang, you know na that he loves you. Miyam. Okay, cut. Nakukornihan talaga ako kay Tulfo. I'm assuming this is Mon Tulfo statement, no? Wala lang, cringe lang ako sa kanya. Kasi sabi ba naman na kung ano-ano na daw pinagsasabi ni former President Duterte and so on. Parang, anong planeta ka galing? Ang dami ngang pumapalakpak, ang dami ngang nadala tuloy dun sa mga statements Sobrang nagtatanong na, ano pa ba? Ano pa bang kailangan nating gawin? 'Di ba? Yan. Ang saya-saya. Minsan ang sarap yung kiklik mo yung block. Parang, tapos makikita mo na later on, wala na yung mga words. 1% business tax, Duterte, BBM, 3% na! Oh my gosh. Sabi ni Rolando, 2 units service buses, Apex Mining, tinamaan ng landslide. Check natin, may party ba sa Malacanang? So, sabi ni Facebook user, press release nila, bumaba ang crime rate. Sabi ni Pobreng Pinoy, PRD owns the narrative, lahat nakatutok kung ano sasabihin niya. Totoo yan. So, yung mga trolls, hanggang doon na lang, derivatives na lang yung kanilang mga hirit dyan. Mga China, mga pagpahingahin yun na si Duterte. Yeah. Tama. It would be funny if you were able to persuade even just one person. However, sabi ni Cloyd, vlogger sa YouTube patuloy nagkalye survey, BBM versus PRD, sinong magaling na presidente? Nako, sa 1,000, 5 lang ang nag-Marcos at kadalasan sinasabi drugs daw bumalik na. Haray. Sabi ni Ismes, is me SG boy. Attorney Trix, balik na po kayo sa Malacanang please. Kakainis kung sino man nagpatanggal sa inyo. Alam nyo kasi, bawal matalino doon. Nako lang. Uy, magagalit na naman sa akin. Maghahanap na naman ng trabaho para matanggal ako. Sabi ni Ma'am Karen, any info sa story ni Sir Mark Lopez na aarestuhin daw si FPRD? How true? Yes ma'am, kanina po namin pinag-uusapan. Ang dami kasing antecedents, tapos biglang rumagsa ang rumor kanina na aarestuhin nga daw si dating Pangulo. Kasi sunod-sunod nga, didismantle, lumabas yung balita na distungkahin na ang Task Force Davao. Pinrobe yung mga baril niya. Nagalit yung ilang mga ahensya, may statement tungkol dun sa inciting to sedition. Kayo mag-guilty kayo ha. Yung mga maling sinasabi tungkol sa sinabi ni Presidente Duterte, ni former President Duterte. Stop twisting his words, nakakapahamak yan. So, yun. Dahil yung sunod-sunod yung mga ganon, tapos yung mga ahensya nagsasabi na, inciting to sedition yan.
Meron pang nagsasabi na pang nagsasabi na scurrilous libel daw yung sinasabi tungkol dun sa presidente at yung paggamit niya ng bawal na substances, di ba? So, dahil sunod-sunod yung mga ganun na diskusyon, yun yung mga antecedents, lumabas tuloy. And very credible yung mga sources dito. Of course, si Spock's Harry, pangunahin yan, na yun nga yung mangyayari. And supposedly, mangyayari dapat yan today. Para sa akin, medyo nakahinga ako ng malalim nung banda alas 4, alas 5, tapos dumidilim na, tapos in-announce ni CSAFP Browner na hindi daw tatanggalin na ang Task Force Davao. So para sa akin, necessary yun eh. Kasi baka magkagulo kung may Task Force Davao tapos biglang may mag-serve ng warrant of arrest for whatever reason hindi natin alam. So for whatever reason, necessary po yun yung pagtanggal ng Task Force Davao. So nung in-announce na wala na, hindi na po tatanggalin ng TFD, yun, tumahimik na rin yung rumors. Now, it could be one of two things. Either totoo, may mangyayari, pero yung mga feedback na nakukuha nila, di ba, masyadong magagalit ang mga tao, stand down sila. Or, rumor yon, test balloon yon para makita kung ano magiging reaction ng mga tao. Either way, pag swinip mo yung social media, hindi po maganda yung feedback. At medyo medyo parang, kung kayo yung gobyerno tapos nagaganyan kayo, not a good idea. Sabi ni Ignis, muntik talaga, pumiyak lang sila kasi kakasa talaga taga Davao. Sir, uulitin ko, wag niyo po itong kakalimutan. Hindi lang po Davao ang nagmamahal kay FPRD. Importante yung distinction na yon. Sabihin niyo man ng paulit-ulit na mahal siya sa Davao, given yan eh. Ang tagal nga niyang nasa inyo eh. Ang importante, mahal siya ng so many other people. Tingin nyo, hindi namin papalagan yan? Di ba? We will not react to something like that. I think that would be monumentally, ridiculously stupid to do something like that to a former president that is this loved. Sabi ni Pilipinas ang malakas, echo ko lang yung tanong, ba't po si GMA lumipat na? Unang-una, di ko alam bakit kayo ganun kabilib. She's a politician. Okay? She will go where where it is most advantageous for her. Consummate politicians are like that, di ba? Nico, why concerned? Bakit lumipat? What makes you think that she ever made lipat to begin with for her to go back? Well, just for the record, number 1, chair emeritus siya ng Lakas. Partymate niya, si Speaker Martin. Siya ang mentor ni Speaker Martin. Mas mahaba ang pinagsamahan nila kaysa kay VP Inday. Bukod pa dito, mayroong parang patama noon, I think it was Speaker Martin na nagsalita or one of the congressmen na sinabing iimbestigahan siya for malampaya, for whatever happened to the funds of Malampaya nung presidente siya or after or whatever. Pwede kasi kahit nung presidente siya kasi your immunity is only while you are president and not after. So what I don't understand is bakit sa tingin ninyo, laking kawalan na nawala si PGMA. Para sa akin, we do what we can with whoever we have by our side. Para sa akin, ang kailangan lang ni dating Pangulo at ni Vice, maraming tayo. Kumbaga, sabi ni Waway, dati Gina G ako, ipagtanggol si PBBM, ngayon mahigit 1 month na hindi siya nagsasalita. Sabi ni Diego, iba pang rumor ito, hindi ko ito naririnig bakit mahirap para kay BBM mag-travel ng domestic? May sakit daw and big C daw yung sakit. Baka trip to UK naman. Alam nyo, hindi ko narinig yung rumor na yan. Pero, kung persistent ang mga balita or, rumors, bahagi ng obligasyon niya ay pakalmahin ng taong bayan and disclose his state of health. Sabi ni komentarista, PGMA is one of the biggest political animals.